nandito po tayo sa Ifugao State University at yung pag-uusapan natin dito ay isang research pa rin, syempre ng Picard, ang ating suki, ang DOST Picard. At yung pag-uusapan natin ay about Muscovy duck. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. We would like to thank the following sponsors: Groomsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee and Tuburan 360, Rick Zwan, Mango Tours, Houston, Texas. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! At syempre, pakilala natin ang ating paboritong research person pagdating sa livestock and poultry, si Doc Sinan. Sir. Magandang umaga po. Mabuti at nakakarating kayo dito sa research station natin sa dinidevelop natin ngayon na native Muscovy ducks. Doc, ano nyo naman sir yung department ninyo sa DOST Picard? Yeah, kami nga po pala ay taga Livestock Research Division ng DOST Picard, which is tasked to promote and improve livestock industries in the Philippines. Ayan, si Doc Sinan Baguio. Ayan, favorite natin yan. Of course, si Doc Jax. Sir, pakilala naman po kayo. Yeah, magandang umaga. Ako pala si Elpidio Basilio Jr. They usually call me Jax. And ako ay isang researcher ng Ifugao State University and ako po yung naatasan na mag-lead ng project natin na ito sa Muscovy duck. And of course, si Sir Alfred, syempre parehan ng DOST Picard, sir. Yes sir, good morning po. Alfred Parungaw po, mula rin po sa Livestock Research Division ng DOST Picard. Ako naman po yung mga nag-handle ng mga duck projects. So kasama po yung ating Muscovy duck ni Sir Jax dito sa IPSU. Okay, so doon na po tayo sa loob, sir, mag-discuss. Puntahan po natin yung anong tawag po nyo dito. Foundation Doc? stocks na Ayan, station natin. Okay. So, Doc, pag sinabi nating foundation, Ito nandito yung ating mga parents. Yung parents na pinanggalingan ng ating mga grow out doon sa isang station na pupuntahan din natin mamaya. later. Sir. Oo. Doc Sinan, saan nag-start itong research ninyo about Muscovy duck? Nagsisimula po ito lahat after the development of the Itik Pinas, which is focused on egg production. And then lumabas yung mga tanong, what about duck meat? So nakikita naman, alam naman natin na mayroon din tayong mga native ducks which are of the Muscovy type na sila yung meat producing ducks talaga. Tapos lumaon yung usapin at pag-iisip doon nung nagkaroon tayo noon a few years back na sunod-sunod na kalamidad na nagiging problema yung pagkain in some areas. So tinanong ang Livestock Research Division, ano ba ang pwede nating gawin dito para makapag-ambag tayo at makapag-develop ng solusyon para doon sa problema ng food availability. So the Muscovy duck being native to the Philippines, and they have been observed to be resilient to climatic perturbations. Yun yung naisip namin na kung na-develop natin ang Itik Pinas
and na-improve natin somehow yung kanyang productivity, then what would be the reason why we can't do it with the Muscovy duck? And yung Itik Pinas will be providing us the eggs, yung Muscovy duck naman ay Meat. magpo-provide sa atin ng meat. So kasunod noon naghahanap kami sino yung pwede naming magiging partner in this research endeavor. So we ask around. Matagal na rin naman namin kakilala, kaibigan si Doc Jocks. And we ask kung ano ba ang acceptance ng duck meat dito sa Ifugao. And the response was very quick. It's preferred in Ifugao. In fact, kung ibebenta daw, mas mahal yung Muscovy duck, yung bibe, as called locally. Ano ang local term, Pato. Sir Jocks? Pato. Pato. Oo. Mas mahal ang meat ng pato dito sa area na ito compared to chicken. So, that started it all. Nabuo na yung plano, and we will start it with the Ifugao State University because the demand is here. Yun naman yung lagi nating basihan, Sir Buddy. Pag mag-engage tayo ng research in terms of in breed development, una muna nating tingnan yung demand. Kasi wala namang saysay yung magdi-develop ka kung wala namang nangangailangan Yes, sa sir. i-develop mo. Oo. And because of that, very willing naman, very, well, I would claim na excited ang Ifugao State University to partner with Picard. So, yun na yung simula ng project natin. And we are very happy na in a period of 3 years, we were able to produce a breeding prototype population of the Muscovy duck. Kung i-compare natin ang Muscovy duck in this station, they are now performing better than the mongrel type Muscovy duck that we will find in the community. Sir Alfred, kayo naman, so nung na-identify na ng DOST Picard yung Muscovy, ano naman yung mga initial na ginawa ninyo immediately? The same actually yung strategy yung ginawa natin with our native animals development, particularly yung Itik Pinas din po. So talagang we have to the idea is we have to develop a population with breeding true to type population. Of course, yung goal pa rin natin, sir, is magkaroon tayo ng uniformity Opo. dun sa ating animals para to ensure yung consistent yung ating maging performance. The same, sabi namin hindi na tayo magbabago ng strategy kasi yung ating mga previous programs na yung ay ayun yung ating sinubukan, and ayun nga, after 4 years ay we generated breeding prototype population of our Philippine Muscovy duck. And Doc Jocks, Yes. bakit Ifugao State U ang sila ang nag-respond dito sa project? Yes. In-invite kami actually ni Doc Sinan ng team nila na ito nga promising nga yung naghahanap sila ng magiging partner, and nag-ano tayo agad sa kanilang call na we are very interested, and sabi ni Doc Sinan nga kanina mataas yung demand din dito kasi I could say na we are meat lovers. So, sakto itong ating Muscovy duck na ito ay isang meat type. And historically naman, talagang kasama ito sa mga kinakain ng ating mga kababayan dito sa Ifugao. And mataas nga yung demand, hindi lang sa pang-ulam, so pang party din na kumbaga pag small or big gatherings, sinasama din ito. Kaya nag-ano agad kami doon sa call ng DOST Picard through Doc Sinan para simulan ito maging research. Dito Sabi po nila sa Pilipinas hindi duck eater ang Pilipino, pero sa Cordillera talagang kumakain po ng duck ang Kasama po mga sa- taga Cordillera. Yes po, kasama po ang duck sa mga kinakain actually ng Tapos po, aside from part ng diet ng mga Cordillera, may rituals din involved. Ginagamit din ang ating mga ducks sa mga rituals. Ang usually ginagamit tong mga ducks
no, para sa mga Thanksgiving ganyan, and other rituals na ginagawa dito sa Ifugao. Sir, pwede ba nating ipakita ngayon yung mga ducks at Yes. i-describe natin yung mga itsura nila, gaano ba yan kaganda, at bakit sila yung nandito sa as a stock po sa foundation. Apo. Actually, sir, nung sinimulan natin ito, gusto sana natin na ayusin yung white and yung itim na Muscovy duck. Pero So, dalawa po yan, dalawa sir? po sana nung Okay. sinisimulan natin. Pero nung initial observation namin, mas mabilis magpadami ang itim na ano natin, na Muscovy duck. So, nag-usap ang team ulit, monitoring, chinek natin kung yung mga initial results natin, and nag-decide ang group na dahil mas mabilis magpadami ang black, why not i-focus na muna natin sa black. So, ngayon, ginawa natin, pinagsama-sama natin. Ito, isang pen, ay isang family. Tinatawag Isang natin. family to. Isang family. Consists of isang drake, yung lalaking barako. Yung Ito po, itong malaki, yan po Yan po. Yan ang barako. So, yung, tapos 5 ducks. So, yung mga babae. Asawa niya po yung 5. Yes, asawa niya Okay. po yung 5. Kasama din po yun sa aming plano na gawin na 1:5 yung ating ratio. And we have 10 families dito na magproproduce ng mga ating mga breeding prototype na Muscovy duck. Bakit po sila specifically, itong family na to, bakit sila yung napili, Doc? Una po, ang talagang objective natin nga, sabi ni Doc Siang kanina, sana maging uniform yung performance nila. So, ang ginawa natin, from ang initial na collection, nag-select po tayo ng magaganda, kumbaga the best from the best, para pagsama-samahin. And we did our best na hindi pagsamahin yung galing sa isang pamilya din nung yung kanilang or parents. Pinanggalingan nila para ma-ensure na walang inbreeding. So ngayon, nung aming na-select, isa-select namin yung nakikita namin na maganda ang itsura. Sa una, ang tinignan natin yung kulay. Okay. Ang sinet kasi natin nung una, sir, ay at least uniform sana, o at least yung kulay niya ay nasa 80% and above na black. Na black. Oh, so yun. So kaya may mga patches, puti pa. patches. Oh. Yes, yes. Pero yung mga anak nila, yung next generation, talagang sineselect din natin yung mas madami ng black. So pataas na ng pataas yung ating selection. Okay. So, ibig mong sabihin, Doc, eventually yan, 100% black? Ganun po ba? Yun po sana yung main Objective. objective na kung kayang ma-black lahat na yung result, yun po sana. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yung Senan. pagpili Doc kasi, Senan. Sir Buddy, na, Apo. na black, Apo. merong quick survey na ginawa, just asking, they did a quick survey asking the consumers, the locals dito, yung preference. And most of them, some would respond, hindi naman importante sa kanila yung kulay, Aha. but some sectors indicated that they would prefer the black The color. black. Yun. So, we decided na black na nga kasi may apparent advantage siya in terms of productivity and the size. So, kaya actually nakapag-collect na sila ng white noon eh. And then they gave it up yung mga white para i-focus na lang ang effort sa black because kung dalawang lines ang i-maintain natin, that will add unnecessary complication to the breeding work. Okay, okay. Tapos na-mention kanina ni Sir Jax na they are maintaining families of 1:5. Okay. And they have 10 families total kasi nasa selection process tayo. Yung mga anak nitong mga families na ito will be evaluated until they will reach sexual maturity. Okay. And then up to the time when they will be producing eggs. Tapos, i-evaluate na natin
sino dito sa mga families na ito ang nagbibigay ng mataas na production performance, which we are measuring, which are number 1, egg production, number 2, growth rate. And of course, given na yung kulay nila Okay. na itim. So sa selection process, ang initially na napag-usapan namin is we will be using as replacement stocks yung mga ducks na nanggaling sa family na nagpakita ng production performance na average or better. Ibig sabihin, yung mga families performing below the average of the 10 families ay ikakal na natin sila. Tatanggalin na sila. Tatanggalin na sila. Tapos, para sa next generation of breeders, magre-reconstitute ulit tayo using them ng another 10 families, but making sure na hindi tayo maglalagay ng drakes at saka ducks na magkakamag-anak in one family. Tapos tuloy-tuloy, yun yung proseso na gagawin natin kasi yun na rin naman yung proseso na nagawa na natin sa native Itik Pinas. chicken, sa Itik Pinas. Sa darag at saka sa sampen. Which medyo successful naman. Nagpakita naman siya ng success. Doc, itong mayroon tayong 10 families ngayon dito. Nung nag-start kayo, ibig sabihin nito, nanggaling to sa iba-ibang lugar dito sa Ifugao or buong Cordillera rin? Yes, ang pinanggalingan po nito, iba't ibang lugar ng Okay. Ifugao lang yung pinagkuhanan. Ifugao lang? Yes. Okay. At bakit po na-mention kanina na ang preference ng mga taga Ifugao ay black? Bakit po black ang preference nila? Siguro ang masasabi ko dyan, Sir Buddy, before din kami nag-collect, pumunta din kami sa mga backyard racers and nakita namin, na-observe namin doon sa kanilang mga alaga na mas madami black na inaalagaan. Parang Yung mga tao? Ng mga tao. So, it shows lang na meron na silang initial na innate na preference na ito yung mas gusto nilang black. And culturally siguro I can say, kasi dito sa Ifugao, madami tayong rituals. And for example, yung sa native pigs, kung gagamitin nila yung native pigs for rituals, talaga ang hinahanap nila ay yung black, Yung black native pigs din. Oo. So, siguro may associate natin doon na ganun talaga. Kadugtong yun, doon sa kultura. Oo. And yung nga, sabi namin, yung observation natin sa mga farms na napuntahan natin, the backyard, talagang mas madaming inaalagaan na black. So, yun sir. Doc Alfred, any additional information po sa end ninyo? Yes, sir. Actually, mamaya makikita pa rin natin kung ma-observe natin yung ating mga following generations, makikita nyo na yung improvement in terms of uniformity. So, dito lang nagsimula ang lahat. Okay. After collecting, ito yung mga, sabihin natin, yung mga lola at lolo na nila. So, nandun na tayo, mamaya mas showcase natin yung mga... Ito na yung resulta. Makikita natin na mas uniform na doon sa succeeding generation yung kanilang performance and uniformity of appearances. So, pang ilang generation na po ito? Itong nandito ngayon, yung 10 families na to? Ito ay yung sinasabi na namin na F1. So, yung F1. nandun na yung F2. Okay. So, ibig sabihin, yung F1, meron silang parents noon. And then yung parents nila, meron pa kaming grandparents noon na pinagsimulan talaga, yung unang collection. So, kumbaga pang third generation na po siya. ito. Ilan ba yung F na susundan natin bago tayo makarating doon sa ideal na perfect ba yun, Doc Sinan? Actually, Sir Buddy, hindi natin gagamitin yung perfect kasi Okay. at saka parang infinite yung F na yun. Because Okay. every generation, we will continue the selection para hindi titigil yung kanilang production performance doon sa what we have now. I see. Ang gusto nating mangyari na every after generation ay makakakita tayo ng concrete genetic improvement. Kasi yun din yung realization natin because
yung inputs to production, particularly feeds and then labor, patuloy siyang tumataas. Kung hindi natin sisikapin na yung performance ng animals natin ay continuously mag-i-improve din, baka umabot doon sa punto that it will not be profitable anymore kung magre-raise tayo dito. Oh, I And see. that is our tawag dito, sustainability strategy. Na naipakita naman yan sa ibang mga commercially Yes. utilized species. Apo. Yeah. So, doon sa selection po ninyo, aside from weight, Egg production. Kumusta po yung egg production? Gaano kadami ang ine-expect natin na dapat ma-achieve natin? Yung target natin, 190 ba yung sinet natin doon, Doc? Alfred, no? 150 to Per year. 150 to 180. Yan pala. Pero yung ating generation, yung ating latest generation, nasa anong level na tayo, Sir Jax? Nasa 130 at Nasa yung 130. initial natin na ano. Pero inaano pa rin natin, tuloy-tuloy pa rin po, Sir Buddy, ang ating data collection para talagang makita natin ano yung magandang performance. Kasi maliban sa egg production, chine-check din natin isa-isa yung kanilang mga weight Weight ng eggs. ng eggs kasi may sinet din tayo na kung lampas dito na range ng weight, 60 to 90 grams, aanuhin na natin yun, i-remove natin doon. I-select natin against. Kung below 60 grams din, Tanggal din. siya. So, So, ano po yung ideal na ang weight? sinet po natin ay 60 to 90. 60 to 90. Within the range. Yun yung natin. range. Opo. Tapos na-mention nyo yung target na 180 eggs. Sa loob po yun ng how many months or years po yun? That is for 1 year, sir. 1 year. 1 It's year production. 180 per duck per year. Wow. Oo. Pero sa ngayon, palagay ko it's easy to achieve kasi kung yun lang yung improvement, 30 eggs per year ang improvement na gusto nating makita. For now, while we are pushing for the selection, yung bang genetic improvement, ma-complement yan, yung attainment of that target by management. Management. Oo. Ah, So, okay. isu-shorten lang natin yung kanilang broody. Yung kanilang broody period. By the way, ang Muscovy duck kasi naturally ay naglilimlim sila. Okay. So, kung gagamit tayo ng artificial incubator Yes, sir. na hindi nakakailanganin ng ducks to hatch their eggs, pwede nating paikliin yung broody period. Meaning, dadami yung, Yung itlog. itlog niya. Yes, kasi kung once nagiging broody kasi, once nagliliblim sila, titigil sila sa pagpuproduce ng itlog eh. And the incubation period ng Muscovy ducks ay 35 days. That's more than 1 month. Samantala, kung ima-manage na natin yung hatching ng itlog using artificial incubator, yung 35 days na yon ay masisave natin. Maybe after expressing the broody behavior, yung ating ducks would stop laying for 7 to 10 days, 1 week to 10 days, and then they will resume egg laying again. So doon natin madadagdagan ang egg production nila. But still, pipiliin pa rin natin yung individuals or yung group na nagpo-produce ng mas maraming itlog. So, after the selection. So, wala pa po tayo sa stage na i-incubate natin yung mga eggs at this point. O meron na rin ginawa? We tried to put sa incubator po yung mga eggs. Pero under study pa and observation kasi medyo mababa yung hatchability na nangyari. success rate niya. Success rate niya na pagpisa. Kaya nag-usap-usap din na i-report ko din sa Picard na ganito yung nangyari. So ang future direction talaga is kailangan pa naming dagdagan yung research part niya
para ma-synchronize towards yung paggawa na ng smart incubator para sa ducks. Kasi ang meron sa market ngayon, Chicken. mostly for chicken, na master na nila na 21 days. 21 days yung sa chicken. Pero ito kasi 35 days on the average ang incubation period niya. So, i-research pa natin, sir, na matignan talaga kung maging tataas yung success rate namin sa ano, kasi yung sabi ko nga, yung commercially available na incubator ay built for chickens. So kailangan later on magkaroon ng sariling incubator for Yes. Muscovy duck. Yes, sir. Yes, sir. Yung conditions kasi within the incubator, kailangan mag-fit doon sa requirement ng incubation ng Muscovy ducks. As mentioned kanina ni Sir Jax, 35 days ang incubation period. So, mahaba yon. There is also the difference in the shell thickness. Oh, I see. So that we have to consider. Yung shell ng chicken is Mas thinner than thin. the Ito, mas egg shell thick of ito. the duck. And then, nandoon din yung natural classification ng duck and chicken. Yung duck kasi is considered as waterfowl. And in the natural scenario, pag sila ay naglilimlim, every day lalabas yan doon sa pugad nila. And if they will find water, nag Swimming. o nagsasaw-saw yun doon sa tubig. Okay. And then hindi naman aabutin ng isang oras, babalik siya sa paglilimlim niya. Okay. So, hindi pa talaga natutuyo yung kanyang balahibo. Ah, So then we thought na baka mas kailangan din ng duck yung mas mataas na humidity in the incubator environment. Kaya yung sinasabi ni Sir Jax, we tried artificial incubation pero medyo mababa yung success rate. So, yun. Kino-consider namin siya as subject for research para ma-optimize natin yung incubator that we will use for the Muscovy duck. Sir Alfred, matagal pa bago tayo maka-perfect ng isang incubator. Actually, isa siya sa mga kailangan i-prioritize na project. Okay. Sa Itik Pinas po, yan din yung isang malaking problema ng ating mga hatcheries. Sa ngayon kasi, sa ducks ay nasa between 60 to 70% lang yung success or hatchability. Meaning, yung remaining natatapon lang. While dito sa Muscovy, ganun, mas lalong mababa because of hindi pa natin na-optimize yung mga factors. I see. Imagine kung ito ay 50% lang, the rest natatapon lang. Sayang yung 50%. So gusto natin makaakyat siya. The ideal is more than 90% yung hatchability. Because makikita natin yung natural na seating ng ating mga Muscovy, halos 100% mapipisa nila. So gusto natin nandun din tayo dapat sa malapit. Yes po. masunod yan. Yung kasi matagal, pero 100%. 100%. While dito, kaya natin bilisan sana, however, ang baba, nasasayang. Mas matagal yung magiging rate of improvement din natin pagdating doon sa breeding, sir. Pero sir, na-mention mo na sa Itik Pinas, okay, ginawa yung hatchery, yung pag-hatch, artificial... Ginagawa pa lang. So hindi Actually, rin. sir, opo, So hindi ngayon pa rin. lang din ginagawa for Itik pero Pinas. Sir Buddy, May mayroon mga na modifications na. Meron na tayong mga partners sa Itik Pinas Okay. who are already achieving more than 80%. So nagsolong hatching research percentage. din sila, sir. Optimization lang noong mga units na nasa kanila. I see. So, may mga factors silang kino-consider. Yung quality ng eggs na siniset sa incubator. Nasa-surprise nga ako kasi they mentioned about yung age. Age ng duck. This is with the Itik Pinas. Age ng Itik Pinas na panggagalingan ng itlog. There's a certain age na pag yung mga itlog na ihahatch ay galing doon sa grupo ng ducks na yon, mas mataas ang hatching percentage. But more or less, kasi sa Itik Pinas, duck din. Yeah. Muscovy duck din. So pwedeng
Counting tweak na lang, sir. Opo. And yun nga, nabanggit po ni Doc Sinan, isang sa napakalaking factor yan na missing dun sa dating incubator na temperature and humidity lang yung ginagawa. Meron tayong mga researchers na nag-attempt na providing them yung misting, may misting during the entire especially dun pala sa last trimester. Yung itik pinas po kasi natin is 28 days. So yung last trimester, last week of incubation, they miss the eggs. Although siyempre dahil sa research ay manually, pero talagang napaabot nila close to 90% yung And ay napakalaking po yun, sir. Napakalaking kumbaga information na pwedeng magamit ng natin. Doc Sinan, yung mini-mist, nakakonect ba yun doon sa Muscovy duck na pumupunta sa tubig para mag-swimming? Yes. At para bumalik, para limliman niya yung itlog niya? Very possible, sir. Very possible. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.